Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito kung saan ay isa po itong katanungan kung saan ay nagtatanong po siya kung tayo ay magtra-transfer or maglilipat ng ating Bitcoin mula kay Trust Wallet ay magkano nga ba ang babayarin natin na transaction fee nito. Ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, pagdating po sa pagtra-transfer ng Bitcoin ay wala po tayong hindi po natin masasabi kung ano yung talagang sakto na fee nito kasi na-adjust po ang transaction fee ni Bitcoin. Pwede po nating babaan, pwede po nating taasan, yan, or average, yan, yung average fee. Yan, na-adjust po yan. At syempre kung pag mataas po yung sinet natin na babayaran nating transaction fee ay mas mabilis. Mas mabilis na maproproseso yung ating pag-transfer sa ating Bitcoin. Ngayon kung pag masyadong mababa naman ay syempre matatagalan po yan. Baka pa mag-fail yan. Yan yung karamihan ay yung sineset lamang po nila sa average na transaction fee. Yan, kaya wala pong fix, hindi po natin masabi kasi nakadepende na rin yung kanyang transaction fee sa mga minero. Kasi yung mga minero ang kumukuha sa mga transaction fee na yan at sila po yung nagpa-process sa mga transaction na yan. Yan para po sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung minero na yan, kung sino ang mga minero na ito. Yan, sila po yung tinatawag na Bitcoin miners. Yan, at meron na po tayong na content dyan, kaya i-check na lamang po ninyo, i-search na lamang po ninyo yung aking nagawang video na siyang nagpapaliwanag tungkol sa mga minerong ito. Kaya ayan, syempre yung mga minerong ito ay priority nila, yung matataas na transaction fee kasi dyan po sila kikita ng malaki. Kaya priority po nila na i-process yung may pinakamataas na transaction fee. Kaya mabilis yung mabilis na pro-process or pro-proseso yung mga nagtra-transact ng may matataas na transaction fee. At syempre less priority naman yung mga mababa yung kanilang transaction fee. Kung minsan ay kung mataas po ang transaction activities ay syempre baka hindi papapansinin yan ng mga minero. Ayan, kasi syempre uunahin nila yung mga matataas na transaction fee. Kasi syempre yan yung talagang kikita sila. Bakit naman nila iproproseso yung mga low transaction fee kung meron naman silang pwedeng iproseso na mas mataas yung pwede nilang kitain. Kaya ayan, wala po tayong nakaset na parang fix, hindi po fix ang transaction fee dito kay Bitcoin. Kaya ayan, kahit anong wallet pa yan, ayan, ay nagbabago po ang transaction fee. Pabago-bago po. Pero pwede po tayo magkaroon ng ideya sa transaction fee na ito ni Bitcoin. Punta lamang po tayo rito kay blockchain.com. Yan, isa po siyang explorer. Tapos piliin po natin yung si Bitcoin. Yan, at makikita po natin dito, ayan, may average transaction time. Ayan, total transaction, average transaction per blocks. Ayan, nakikita po natin dito, confirmation per day, yung mga kaganapan sa kanyang transaction activities. Ngayon ay dito sa unconfirmed BTC transactions ay ito po yung live na naproproseso ng mga transactions. Kaya yan, subukan lamang po nating magbukas ng isa sa mga ito. Ayan, subukan natin itong may nag-process po rito ng ayan, $1. Ayan, sabihin natin asan yun, $1. Mabilis, ito na lang, $13. Ayan, subukan natin itong $13. Check po natin yan. Ayan, malalaman po natin dito. Ayan, yan yung kanyang
amount na sinend ay yan po yung Bitcoin na kanyang sinend. Nasa 30 digits 2763 na Bitcoin at nagkakalaga po yan ng $13.4 sa ngayon. Ngayon ay yung kanyang binayaran na transaction fee ay nasa 3,978 na Satoshi. Nagkakalaga po yan ng $2.57. Yan. Taas ng transaction fee ni Bitcoin ngayon. Yan, ito po ulit yung transaction fee, advanced details. Makikita po natin dito. Yan, pero nakadepende po ito sa user. Ayan, si Coinbase po yung Coinbase. Ayan. Pero nakadepende po kasi ito sa user. Kasi pwede po niyang i-adjust ito, yung kanyang babayarang fee, na gaya po ng sinabi ko kanina. Ngayon ay, ayan, mag-check pa tayo ng iba. Yung mas malaki naman. Ayan, ito 68,000 saan na yun? Invalid transaction. Ayan, check tayo ng mas mataas. Ayan, ito 68,260.45 Yan naman po. Yan, ito naman yung kanang transaction fee na binayaran. Ayan, nasa $16.31. Nasa 30 digits 25,275 na Bitcoin ang kanyang binayaran. Kaya yan, ito po yung fee per B. Yan, Satoshi per Bitcoin po yata yan. 132.33 na Satoshi ang per B. Kaya ayan, yan po ulit ang kanyang transaction fee. Kaya magkakaiba po yan. Depende po sa laki. Yan, laki ng yung i-transact. At saka ayan, depende na rin sa ise-set mo or pipiliin mo. Na kasi may ngayon pag ginagamit mo po itong si Trust Wallet ay yan, may option ka naman, makikita mo naman diyan bago mo i-confirm or i-finalize yung transaction mo, ay makikita mo naman yan yung kanyang ibibigay yung mga details na kailangan mong bayaran na fee. Yan, isi-set mo naman yan bago mo pindutin yung final confirmation para ma-process yung transaction mo. Kaya hindi naman po kaagad na kung pag magwi-withdraw ka, yan, or magtra-transact ka, ay kaagad na kapag pinindot mo ay yan, hindi ka man lang bibigyan ng confirmation details. Magbibigay po yan ng confirmation details. Papakita po lahat ng mga details katulad nito. Yan, maipapakita po yung transaction fee, yan, kung magkano yung kailangan mong bayaran. Ayan, kung i-adjust mo ba, ayan, bago mo pindutin yan okay button. Yan, kung sang-ayon ka ba, kung payag ka ba. Ayan, yan po yung masasabi ko dito para kay ka-crypto dito na nagtatanong kung magkano ang transaction fee dito kay Bitcoin. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.